Why acting? Sabi ko na. Nire-reject talaga ng utak ko, ng katawan ko, yung buong idea of being an actor. Alam mo yata itong pelikula to. Pwede ba natin i-reveal? Mars, kung si Anjali, di Iloilo, tsaka Mananita, you've played professionals, mayaman, mahirap, nagmaida ka na ba? Nagmaid ka na, ganon? Nag-household help, ganyan? Yes. How do you occupy... Sa TV. I mean, how do you occupy roles with social issues? Which I love. Pinipili mo ba yun? Yes. You like it? Yes. Why? Kasi feeling ko, simula nung 2005 na Sinimalaya, yun ang turning point ko eh. Explain mo naman sa mga nanonood sa atin ngayon, ano ba yung role na yon na talagang nagdala sa'yo na, I want to be a character actor? It's not, I think it's the independent cinema that turned my life around. That control. Kasi para sa akin, doon ako nagka-boses. Parang hindi naman ako aktivista and all that na makikita mo sa mga rally. But here, I can choose stories that I want to be part of. That I want to tell. So it doesn't matter. Wala kang, I can't play this because mayaman or mahirap or nandun ka sa naratibo. Yes. Nasa ano bang sinasabi ng pelikulan to? Marami akong tinanggihan. And malungkot yun kasi tumatanggi ka. Minsan kaibigan mo. Or minsan mas malaki yung TF. Laging mas malaki yung TF, yung natatanggihan ko. Ba't ganun, Lord? Actually! Kasi, di ba, ang tagal ko na hindi nag-mainstream. So, doon talaga, kung gusto mo ng, di ba, kumikita pang kabuhayan. Tiis-tiis talaga tayo lahat sa indie. Yun yung sinasabi ko na parang, minsan tama pa ba to na tinatanggihan ko yung trabaho? But I have to have a sense of dignity pagdating sa craft ko. Pipiggyback lang ako. So, dignity. And also yung purpose. Yung sense of purpose mo as a human being, kumbaga, na parang, kasi ito na nga, di ba? Yung, ang dami kasi namin din na magagaling, di ba? No, I mean, alam mo yun. I like self-awareness. Ang dami namin magagaling. Kung magaling ka, syempre, sabi mo magaling ka. Hello, huwag na tayo magpapaka-plastic, no? I'm not magaling. Sus ko, 2025 na, tigilan na natin. Hindi, alam mo yun. So, yung nakikita mo yung kapwa mo, di ba? Yes. And you have so much respect for them. Yes. Ganyan. And then there's a part of you na I think it comes din sa pagiging nanay na gusto ko naman kapag lumaki to, tapos napanood niya yung gawa namin, yung sasabihin niya, nanay ko yan. True! Di ba? Yung Amen to ginawa that. ng nanay ko. So yung sense of dignity, yung purpose. Integrity mo, diba? Correct. Lang talagang nga minsan. Yun lang. Yung pasensya na anak. Met, ito naman sa'yo. Yung transition, kasi nga bata ka pa, nag-umpisa ka na, di ba? Yes. How was the transition, the quick shifting of transition from mainstream, independent, TV, serye, TV, indie? I know. Hirap nun, ha? Isang beses lang ako talaga nagkaroon ng Problema. oh my God, ano to? Bakit ang hirap? So I was doing an independent film and then I had to do that, squeeze it in sa week. So nandun ka sa, alam mo naman ang independent, di ba? Acting, underacting, bigay mo lang yung tama. So ngayon, nakakailang takes na kami kasi itaas ko pa daw, itaas ko pa. Parang lahat ng eksena, 80% to 100 lagi. Ano ba to? Parang, di ba, there's a really big difference. What's your favorite, kayong dalawa, of the three? Mainstream TV film? Film. That's your Film favorite? ako, yeah. I live for film. Film. If you can choose, in your career, Film. talaga? Film talaga. Willing to give up TV? Of course! Of course naman! Diba? Diba? Confident! Hypothetical, serye, pero ang ganda ng character. Yun naman, syempre, you'll have to give way for that. So, character is king. Yes! Sorry. Story. Character is queen. Yes. Alam mo, nauuso na rin kasi yung parang fully produced, pero like sa States, A24, di ba? Yeah. Parang they can't be considered independent na eh. Parang ang laki na ng mga ginagawa ng A24, di ba? Yeah. Correct. Pero siguro, I think, yun nga kailangan na rin ma-change yung
concept nung independent cinema na independent film, walang mga budget. Kailangan independently produces independent cinema. Correct. Ikaw, Mars. Yung adjustment, medyo technical, yung to the point na mukha akong yung Paano? Gusto ko makita. Kasi hindi, di ba? Ewan ko ba, siguro dahil nasanay ako na wala masyadong tao pag indie. Di ba? So wala masyadong... Yes. Alam mo yun? So, tapos yung nasanay ako na isang camera o dalawa, ganyan. So, alam ko agad ko asan yung camera ko. Pagdating sa mainstream, yung, alin yung... Tapos ayokong Sa 4cam set. Oo, di ba yun? Alin May yung gimbal akin? pa. Tapos yung naalala ko, yung first time ever na nag-mainstream ako, hindi ko alam kung nasan yung camera ko. As in, nasigawan talaga ako ng AD na yung favor sa camera. Yung camera? tinatry ko talagang, asan pa yung pagkain? Tapos finally sabi ko, asan ba? Ang di ba? Naloka talaga ako, hindi ko mahanap, me. So, nagmukha akong amateur, di ba? Yung hindi marunong yun, never actually hanggang ngayon, hindi ako sanay mag-favor. Kasi pagdating sa indie, Ikaw hahanapin Gusto ko malaman, babalikan ko yung role. Most memorable mainstream and most memorable indie film role, each. Fast talk. Pinaka-mainstream ko na yung Honor Thy Father. Talaga? Sobrang memorable siya kasi that's my only mainstream from Cinema Life from 2005. And I love you in Honor Thy Father. Thank you. Thank you. And sa independent film, two It's Donor and John Denver Trend. John Denver, you were so good in John Denver. That was an amazing experience kasi wala akong kasamang actors. Oo. Hindi, maganda rin yung Ganda. ang ganda ng story na yun. Sobra. So, Super blessing. inggit ako. Ikaw. Gusto ko yung Oh, gitara. John Denver, oh my God! Mainstream. Mainstream. TV or film, TV. Na pinaka-memorable. Honestly, I think yung pinaka-recent na ginawa ko, yung Senior High to High Street. Talaga? Oo, because I had fun. Ano So siya, malditang weird. teacher? Hindi. Nanay. Gusto mo yung malditang teacher? Judgmental. Nanay ni Zajan. Yun, nag-enjoy kasi ako and ewan ko ba, hindi naman sa this isn't a reflection on how things are run, pero I don't normally have fun pag nasa TV ako. Sorry. I don't normally have fun talaga. Pero doon nag-enjoy ako. Indie. Good. Sa indie, dalawa din. Unang-una ko, syempre, ang huling araw ng linggo kasi yung realization ko. And Norte, hanggang ng kasaysayan. Alam mo yun, kahit... Love Diaz yan, di ba? Oo. Miss Universe question. Ready? no. Are you ready for this wonderful question? Meryl, Ange, what makes a character unforgettable? Technical yan When you know how to... Bakit technical? Kasi when you know how to graph, to create that climax for your character. Alam mo yon, yung inaaral mo from the Yung very... journey. Yung journey. Okay. Yun ang nagpapa-memorable. Kasi usually sa TV nga, walang ganyan, di ba? So sa film, you get to plant that. Kasi buo yung script mo Yeah, Sa that TV, only happens kung hawak mo yung buong naratibo. Sa TV kasi, di ba, wala kang You get script dailies minsan, lang. yeah. So, doon siya nagkakaroon ka ng yung journey ng character mo. So, alam mo kung kailan siya dapat sa eksenang yon yung climax niya. So, I think that's my answer for that. So that's what makes a character unforgettable for you. Ikaw, Ange. Pag binabasa ko yung script, tapos nakikita ko na siya. Nakikita ko siya sa utak ko, tapos nararamdaman ko na yung pinagdadaanan niya. Sure ako doon na, gusto kong gawin to. Connected ka. So that was you for Norte. Okay, that's weird kasi sa Norte, wala talaga kaming script na buo. Wala, di ba? Sila. Eto, maiba naman tayo. Unahin na kita, Angeli, ha? How do you navigate your character as a support character na hindi ka nagfo-fall into the pressure of overacting over your main character, lalo na pag kulang yung dinideliver? How do you... Patay. How do you fix that? How do you go around that? Well, ako, ang inisip... Sorry, bago ko Sige tapusin. lang. Kasi a lot of the times, kasi ang tawag sa atin sa industriya, paprangkain ko na poste. Poste talaga. Kailangan nila ng poposte. So, paano yung pagtitimpi
Tatawa naman ako sa pagtitinti. Kasi, minsan kasi, dapat yung bida yung bumida. As a support, di ba? How do you navigate? Mag-make sense. I try to make them look good. Your main characters? Oo. Or your character? No, them. I try to make them look good. Na kung anong, simple lang sometimes. Kung anong bigay niya, sasaluhin ko lang. Tapos, I make them look good. Hindi ko alam kung paano i-explain yun. Wala akong technical way of explaining it. Pero, Flattery? hindi naman. Parang, kasi nasisenso mo din kasi na, ganito, poste ka nga, ganyan. So, hindi ka naman, it's not the same as I'm gonna dim my light para mag-shine siya. Magsha-shine pa rin ako, pero kumbaga, Siya din. oo. Kumbaga, dadamay mo na rin siya. Yeah, parang Kaya ang ganun. support. Oh, Very little. good. Ikaw, paano? Wala akong pakialam. Malunod ka. Bahala ka dyan. Hindi kasi scene stealing tayo di ba? Ngayon pa lang I mean, the energy that I feel now is talagang, di ba? And ano rin training din kasi. Kasi siyempre lumaki ako sa TV. So, alam mong may lead na kailangan mong suportahan. And you know, you give way. And then, through the years, dati, ano pa ako, sige, okay, ganito. Pero right now, siguro, mas nurturing na rin ako sa co-actors ko. Pag hindi nila kaya, I really give my very best to support them off-screen, off-cam. Kinakarga mo na para maganda na yung relationship you know, on-screen. Makikita mo naman, storycon ka, makikita mo, ma-assess mo na agad, nako. Ito mga ina-expect ko. Ito ang posting-poste ako dito, ganon. So parang, you gave in para maging komportable sila. Because, hindi naman sila hindi magaling Yes. Definitely may mga, alam mo yon, hindi lang sila nabibigyan ng chance. Oo. So magbigay tayong chance. Ako, ganon yung mentality ko sa kanya. Ever since siguro na naging nanay ako, parang ganon na yung thinking ko na parang, okay, sige, hindi mo kaya. And intimidating talaga ako. So I really make it a point na I'm not intimidating. Intimidating ako, I don't know why. Sabi sa akin ni Jojit Lorenzo, ating friend, Kaps, intimidating ka. Kailan? Di ba, sobrang, wala kang gulo ka, di ba, ganito ako. Yan, yung pagkagano'n ganyan ako, di ba, lagi sa set. Sabi niya, ano ka kasi, Soriano Revillame ka. Sabi ko, ang pangit naman pagiging intimidating ko dahil lang pamangkin at anak ako. So parang, it's a conscious effort to be able to nurture people on the set. Did you learn that while being in the set or necessity is the mother of invention ka dyan? Hindi, but while being on the set. Finorse ka ba? May nangyari bang pagkakataon na kinailangan mong gawin? Dati kasi matsungit ako. Alam mo yung parang, I don't have time, hindi ka magaling. Parang ganon. Pero, syempre, di ba, hindi ko kasi nakikita pa yung perspective na bago sila or, alam mo yun, na kinakabahan sila. Pero syempre, siguro, age na rin and yung maturity, di ba? Parang, especially now at the ripe age of 31. Thank you. Pero 33 years na ako umaarte. Thank you. So, quote-unquote. See, I think ganun yung mentality ko now. Kasi, especially, like, for example, tomorrow meron akong taping. At yung director ko, sasabihin na, poste ka talaga dito. I need your help. So, give that help. I am all for that. Education. Good or not necessary? For acting. Kasi, Ange's teaching Oh my God, and this is a very difficult question. Exactly, for me. you're born with it Yeah. You're literally born with it. So I choose not to. You chose not to. Kasi feeling ko, I don't wanna be cerebral about my, you know, how I approach my roles. As a character actor. Parang ayoko siyang pag-isipan na, paano ba siya ganito. Parang I feel it already sa script. But of course, hindi ako close doon sa education. But I opt na wag na lang kasi parang masisira ko yung rawness nung alam mo yon, yung natural sa akin. Yeah. Hindi, tsaka pipiggyback lang din ako. May intuitive yung ginagawa din natin. Kaya, even if I'm teaching a technique, gets ko rin yung mga actors na if they feel that they don't need it, I'm fine with it. Alam mo yun? Kasi nga, it's so deeply rooted nga kasi sa kung sino ka, di ba? So, may kanya-kanya tayong process talaga. Yung kaya din ako, I mean, for me also, as a teacher, kaya ako rin sasabihin na it's good, but at the same time, it's not necessary, which is so weird.
Di ba? Paano yun? Di ba? Parang binaril ko yung Good sarili. to know, pero hindi naman kailangan palaging edukasyon, ganon. Oo, kasi kung may ang isa sa pinakamalaking benefit, I suppose, ng taking training or education is lalo na pagbaguhan. Kung wala pa silang experience on set, nade-develop nila yung discipline in class. That's right. I agree. Yung disiplinang yun na para hindi sila aang-ang sa chika. Sa hindi, aminin na natin, minsan No, but magkakaroon there's, ka ng- di ba, if you really want to go into it, why not study it? Oo, hindi ka pipigil, hindi ka dapat pigilan. Hindi naman lahat parang ako na nalagay ng maaga. Oo. Thank you. Ang dami Thank nating you. chikahan I na know. explore dyan, ladies. So, Thank you. I'm sure maraming mapupulot ang mga televiewers. Televiewers. Oo. At dahil naituro mo na rin dyan, nandito na tayo sa kala nyo, props lang yan. Hindi, Day. We are now in our segment called Sneak Peek. Ang still naman na to ay hindi pelikula, kundi pagtanggap ng natatanging Balanghay. from Cinemalaya. Oo, binata-mata mo rin kami dyan. Oo. For what movie was this, Angeli? Bagahe. Bagahe. Oo. Directed by? Directed by Zig Dula. Zig Dulay. Zig. Husay talaga ni Zig. Oo. Oh, anong Ito na nga. na-evoke? Was that your first Nakakatawa Cinemalaya? yan, mami. First na yan? Kasi, first Cinemalaya ko yan. Nakakatawa kasi nagtatago ako sa dressing room niyan. At doon ako, buong show, nandun lang ako sa dressing room, chika lang ako ni chika, nanonood ako sa TV, ganyan. Tapos nung tinawag yung pangalan ko, alam mo yung ganun talaga. Tapos yung SM, tumatakbo yung, Miss Angeli, sabi ko, so nakakatawa yung mga tao kasi hinahanap nila ako sa audience na aakyat. Kasi gano'n naman sa awards night, di Oo, ba? diba? But no, galing ako sa gilid. Tapos sabi ko pa, so nga, dahil ko memo. Oh, Ayun. yan. Oh, our next sneak peek. Alam na natin ang i-expect. What was this for? Primetime Mother, Sunny Calvento. Okay. Oh yeah, I really love that experience. Sa'yo sa tip. Yeah. Mabuti Oo ng eh. tip. Dami ko natutunan Oo. sa journey namin dyan. Ano pa? Special dyan. Actually, nalungkot nga ako dahil di ba yan yung strike ng SAG-AFTRA? So wala mga artista. Buisit na buisit ako. Maganda pa ako. Oh, Diyos ko, Lord. Well, thank you, ladies. Thank That's you. the end of our sneak peek. Yeah, thank you so much sa FDCP for inviting us. Yes, I just want to ask one last thing from the two of you to share to our audiences. I don't want to call it advice, but your last word on being character actors. Yeah, I think choose wisely. Choose wisely and be true to yourself and know that dapat yung pipiliin mong characters or is parang it's a voice. It's a very, very serious voice because our voices need to be heard right now. So choose wisely. Ako naman, parang sobrang importante yung pagkilala ng sarili. Yung, I think, ang dami din kasi sa atin as actors na pinipili lang natin yung tatanggapin natin about ourselves. Yung ito lang yung gusto nating tanggapin, ito lang yung gusto nating makita. Pero kung gusto mo kasing umarte, at higit sa lahat maging character, actor, kailangan mong tanggapin rin yung parts of you that you don't like. You know, the parts that you hide in real life. Kailangan mong tanggapin yun kasi hindi mo siya, yun yung panggagalingan mo eh, yung kabuang truth mo para makapag-portray ng any kind of character. Kasi masarap maging character actor. Hindi ka na nakakahon sa isang genre man, 'di ba? Ang dami mong pwedeng gawin. So if you want to be a character actor, you do a lot of inner work. Ganyan. May ganun muna. Hindi talaga kasi doon ka manggagaling, 'di ba? Para magawa mo lahat 'yan, no? 'Di ba? And wala namang magtatanong kung anong mo diyan, yung karga mo or whatever. Walang magtatanong. Something I say din to my students, pag binigay mo, walang magtatanong. Pag pinigilan mo pa, mas maraming tanong. Yung alam mo yun, so might as well come from who you are, pero yung unang-una is mahalin mo muna ng buong-buo yung sarili mo.
issue nga. Oo eh. Oo eh. Well, this episode has been nothing but inspiring sa mga kababaihang artista sa pelikulang Pilipino. Thank you, Meryl and Angeli, Thank you for having us. for sharing your insights, your wisdom, and your love for film and our industry. yeah. Correct. Mabuhay ang sining, mabuhay ang pelikulang Pilipino, at mabuhay ang sangkababaihan. And that's it for this episode. This has been Richie Chan for Behind the Reel. Join us for our next episodes where we will be having more industry insiders that you don't want to miss. See you next time. They say like out of all the film genres, comedy is the hardest to do. It's when you mash things up, it becomes harder. Kung gusto mo wala horror comedy. What if the audience do not laugh? Yun, di ba? Iba Yun yung mahirap. Yung nag-flat, no? Medyo hindi political correct ang Pilipino ang humor natin. Oh di ba? yeah, wala. Yung we like to call people by their prominent physicality, di ba? So, Yeah, kasi ngayon, ang daming avenues for comedy, pero hindi cinema. nahulog ng anak ni Aling Biggie sa kanta, nakakatawa pa rin gano'n, di ba? Ganun, Parang,